Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po kayong dako ng mundo. Mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa tayo nagtatrabaho. Mag-ingat po tayo palagi dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, kuya, ate, tito, tita, mga lolo't lola. Mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil may mga mahal po tayo sa buhay din na nangangailangan sa atin at ganon din po. Ang weather po natin ay paiba-iba po ngayon sa Pilipinas, no? Mag-ingat po tayo palagi. Ngayon ay may bibigyan po tayong isang reaction video, walang iba kundi ang ating pinakahinahangaan, no? Na ito ay talagang sobrang hinangaan ng marami, walang iba ay si Ruel at Richelle. Pero bago po tayo guys, pupunta sa kanila, may nais ko po muna guys na suportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganon din po guys si Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Suportahan po natin po to guys, no? Huwag po tayo mag-skip ng ads dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naitutulong po sa kanilang paglingap sa mga taong nangangailangan. At ganon din po, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So, let's go. Samahan niyo po ako. Silipin po muna natin ang ating video clips na kuha po natin sa live ni Ruel at Richelle. No, dito sa live po ni Richelle Morales Vlog na kung saan ay talagang andun po no, nakita natin guys kung paano talaga pinagtatanggol ni Ruel si Richelle. So, let's go. Samahan niyo po ako. Hindi po. Kasi kami transparent, open po kami sa isa't isa. Yes. Kahit mga live interviews, ano mga sagot namin, Yeah. yun po ang Yun po nakikita. ang nakikita. Pero ang aming closeness talagang Totoo. totoo siya. Hindi siya fake. Close na po talaga ba? Kumbaga, parang magkapatid. Diba? Pinapahiran niya ako ng tungay. At pinapaamunin niya pa ako ng butot niya. Ginagana ko. Uy, man. Diba? Minsan nga yung tungay, basa ako. Oo, yung tungay niya, basta po pinapahid sa akin. No, hindi naman. Ikaw naman yung key. Yun na lang po yung announcement. Pag nasa tamang edad na po tayo. Hindi mo sure. Hindi natin sure. Pero sure na sure po ako. Nagiging legal age din po ako at Friend po yan sila ni Erika, no? Wala pong issue po tungkol doon. And pumupunta po kami sila Erika, no? Na walang camera or walang vlog. Okay po yung relationship. nainggit. Yung mga toxic lang po ng mga fans, no? O supporters. Baka kayo po yung nainggit. Opo, gwapo talaga yung sinangga. Gaman. Gwapo yan. Sino man ang magsabi na feeling niya, hindi ang feeling, gwapo talaga yung sinangga. Yes. Ano yes? Opo. Dumating yung time na yun. Pero kailanman hindi ko ginawa. Dahil alam ko kapag ginawa ko yun, kami ang talo. Ayaw. Kaya andito pa rin lumalaban. Tinatanggap lahat. Kahit sobrang sakit na. Pero sa mga tayo ngayon, talagang Hindi ako sumuko. hindi, marami din tayong natutunan. Yeah, No? sobrang daming natututunan sa mga nangyari. Isa lang, wala nang iba. Kahit sobrang daming struggle, hindi ako sumuko, hindi kami sumuko. Kasi bakit kayo makikinig sa mga sinasabi ng ibang tao kung alam naman sa sarili namin na hindi kami yun. Masasabi kong siya na talaga. Ewan ko lang sa kanya. Ano man yan? Yeah. Opo, sobra. Since
hindi pa pala ito nag-start. Siguro kailan ba yun? March. I think March. March. Kasi nung pa mga una, hindi pa. Oo, wala. Hindi pa siya close. Advantage, nakakaganong mag-aral. Parang gaganahan kang gumising sa umaga, magkape, maglinis, magugas plato, maglaba. Ano yun? Disadvantage lang kapag nalaman mo, iba pala yung gusto. Doon ka doon ka ma-heartbroken. Ayun ka. Natural, iiyak ka. So, syempre, kinabahan pinakauna. And syempre, na-love at first sight. Opo, si Langga. Pinaka-red jacket ako. Aminin ko, talagang ganda niya. Yes po. Siya na po. Ba't pa tayo hanap ng iba? Magkaroon ng utal-utal. Ha? Ay, syempre hindi tayo sanay sa Tagalog. And aside from that, pag naunahan ka ng kaba, para sa akin po, lahat naman ng pangyayari ay may purpose, no? Kaya nga sabi, everything happens for a reason. Kaya kung may papaguhin kami sa past namin, siguro, wala, no? Kasi nga nakatadhana yun, nakaplano yun kay Lord. At di naman po kami mag-meet po kung hindi yung mangyayari na yun, di ba po? So siguro maging thankful na lang sa mga past at kung may mga negative or mga challenges man doon na na-encounter mo, magsisilbing lesson na lang yun para in the near future. Yan po, para sa akin. Kasi halimbawa pag meron kang babaguhin sa past na yun, so bali yung pangyayari ngayon, hindi mo na mararanasan kasi natiba na yung takbo ng buhay mo. Kaya yun ang para sa akin. Na-encounter ko din yan nung sumali din ako ng nagbabasa ako ng mga yung Q&A, no? If you are given a chance to change one thing from the past, what it would be and why. Para sa akin, wala. Kayo ba? Wala. Hindi ba? Bakit mababayin Oo, kasi nga. Ito na. Ito talaga ako. Kung hinahanap niyo po yung mas mas kakaibang ugali pa or hindi nyo nahanap kay Rachel, pwede nyo pong hanapin sa iba, pero huwag po kayong magbigay ng komento kay Rachel ng negative, no? Para lamang iparanas kay Rachel na hindi nyo po siya yung gusto. Pwede po pumunta kayo sa iba or maghanap po kayo ng mas ganun ang tawag dito? Ako kasi Oo. Yung the best version pa ni Rachel. Hindi ko kailangan baguhin ang sarili ko para sa iba. Ayan, share po sa ating lahat. Hindi ako magbasahin. Hindi ko naman naniwala pa kayo sa lagot. Si Longgo? Oo. Pero yan? Depende yan, no? Depende yan sa tao. Nakadepende talaga yan. Kung kayong dalawa talagang faithful. Mabait. Anong tanong? Anong tanong? So yun dyan guys, no, nakita natin ang ating video clips kung saan ay kinuha po natin sa live ni Rochelle Morales Vlog. Yung title po guys na magpalamig po muna tayo, di po ba? Doon guys, no, sa nakita nyo naman yung video na dyan ay grabe. Hindi pa ba hanggang sa ngayon, hindi pa rin ba talaga matanggap ng mga ilan na lang kayo? No, ilan na lang po kayo, tanggapin nyo na po dahil ano man ang gagawin nyo ay talaga pong sila po ay para sa isa't isa, no? Wala na po tayong magawa. Dahil ako po, Ate Yoli, ito po ang aking reaction dito sa dalawa. Kay Rachel at kay Roel ay very personal po, no? Personal opinion ko po ito.
Dahil ayon po sa aking mga na-experience sa mga anak ko ay talagang ito po ang aking reaction dito sa kanila. Unang-una, guys, habang nagsasalita tayo dito, no, ayan, may tutrubak ako dito sa inyo, no. Habang nagsasalita ako, may tutrubak ako dito kung paano noon sila nagkakilala si Ruel. Ang first meet ni Ruel kay Rochelle, di ba? Kagaya nga sabi dyan ni Ruel sa kanyang live, sa live nila ay na love at first sight siya kay Rochelle, no? Sa unang kita niya. Di ba nakita niyo dyan? Ang tanong, kasi dito guys, kung bakit tayo, kinuha ko doon sa live nila ang itong mga actually ito ay mga nagko-question doon, no? Dahil sinabi nga hindi na magsa-shoutout dahil nga minsan, totoo po, ito po pauna natin. Huwag naman po sana tayo magtampo kay Rochelle, no? Kung halimbawa nagla-live po si Rochelle at hindi po tayo na shoutout, ay huwag po tayo magtampo dahil hindi po basta-basta ang makapag-shoutout po, no? Lalo na guys, nakita naman natin mga langga kung paano mag-live si Rochelle ay sobrang dami ang talagang nanonood, di ba? Hindi po, lalo na pag yung mga comment ay talagang pas-pas na ang bilis, mahirapan po siya talagang na isa-isahin kayong i-shoutout. Kaya sana maintindihan ng iba pong nagmamahal kay Rochelle na intindihin na lang po dahil kung mahal po natin siya talaga kahit hindi po tayo na shoutout ay hindi po tayo magtatampo, diba? Sa totoo lang, si Ate Yoli talaga wala akong pinalagpas ng mga live ni Rochelle at ni Ruel, pero hindi po ako guys nagko-comment dahil syempre bilang po ay iniiwasan po natin, no, dahil bilang isang reactors nga ng Kalingap, iniiwasan po natin guys na magkaroon tayo ng issue dahil syempre meron po mga iba na parang nagbabantay po sa mga kapwa reactors, no. Kaya para sa akin ay intindihin na lang po natin sila as long na hindi po tayo binabanggit ang name natin sa kanilang mga issue. Sa Rochelle ay wala pong problema kay Ate Yoli's vlog, di ba? Kasi para sa akin guys, ang aking ang aking reaction dito is through my personal experience po sa aking mga anak at sa nararamdaman ko po talaga nakikita kay Ruel at kay Rochelle. Dito balikan natin dahil ito nga ang mauna tayo dito dahil sinabi nga ni Ruel dito, no, na sana ay wag na po natin i-compare or sabihin natin naiinggit si Rochelle or yung sino man sa kay Erica or kay Rochelle. Dahil yan nga guys, nakita nyo naman, no, ayan, nakita nyo dito sa side natin, lagay ko muna, no, ang bagong video na pakita ko sa inyo, yung picture po na kung saan ay kasama si Rochelle, no, at si Erica na magkasama po sila. Naka-uniform pa yata yung dalawa na yan, galing yata sa school dahil si Rochelle naka-uniform din. So yun nga, sinabi nga dyan ni Ruel na magkaibigan po talaga silang dalawa, di ba? Magkaibigan po si Rochelle at si Erica. Sana sa mga humahanga, no, sa kay Erica ay wag na lang po natin bigyan ng issue si Rochelle sa kay Erica dahil sinabi na rin ni Kalingap Rob, no, na wag na natin yan reaksyonan nga si Erica. Nakita nyo walang nagre-reaction ng mga Kalingap reactors, di ba? Respetuhin po natin guys dahil ang pauna ko masabi ko siguro ay nakapag-desisyon ng bata na gano'n, no, na hindi na magpa-vlog dahil na rin po siguro sa pressure po. Dahil sa inakala po natin tayo ay nakakatulong, no, yung pakikipagbangayan natin sa mga ibang viewers. Tayo ay viewers, nakikipagbangayan tayo dahil dito sinusuportahan natin si ganito, sinusuportahan natin si ganyan. Ang akala natin ay bibong-bibo tayo dyan guys sa pakipag-away natin sa mga viewers dahil sa ating mga hinahangaan. Pero yun po, hindi natin alam minsan na mayroon pong mga tao talaga na gustong tahimik, no, ang buhay. Kaya baka po isa po yun sa mga naging desisyon niya nga rin guys na maging private ang buhay niya, no? Kaya sana ang respeto ibigay po natin dahil unang-una si Rochelle at si Ruel nagpapatunay po sa inyo na magkaibigan po si Rochelle at si Erica. Hanggang dyan lang po tayo guys. Kung ano man ang mga issue dun sa paghinto sa kanyang pag-vlog, hindi natin pasukan yun, no? So dito tayo papasok na. Sana may hinto na nga talaga dito. Dito para sa akin,
Dahil dito sa live nito ni Richelle at Ruel, no, talagang hindi nawawala yung buzzer. Talagang, yun nga, no, kahit gaano ni Ruel i-block, i-block yung mga buzzer, meron na meron, gagawa talaga sila ng account. Sana hindi maging totoo, no? Ang balita, yan na hindi lang maging totoo na itong mga gumagawa ng account na nambabas kay Richelle ay isang tao lamang, no? Sana hindi ka mahuli, no? Kaya kaawang-awa at kahiya-hiya pag ikaw ay nahuli, di po ba? Kaya sana para sa akin, ba't hindi mo na lang sila mahalin? Diba? Para sa akin, ba't hindi mo na lang sila mahalin? Dahil hindi ka naman inaano ni Richelle at ni Ruel, diba? Unang-una, naging busy sila sa kanilang mga paglingap din. Nakita natin si Richelle, kahit nagaling sa school, direkta sasama kay Ruel para maglingap. Tingnan natin, diba nakita nyo, napanood natin guys, yung pumunta sila kay Nanay Emma at Tatay Romulo. Si Richelle ay half day, walang pasok dahil kinansel ang kanilang school. Sumama dun kagad kay Ruel para lang ma-vlog dun si Nanay Emma at si Tatay Romulo. So sana magkaroon kayo guys ng pag-iisip na tama ba itong ginagawa namin pambas? Diba? Marami pong mga subject ngayon si Kalinga Prab. Supportahan po natin. Maraming subject si Kalinga Prab. Nandyan ang bago nilang si Carla. At nandyan yung batang nagtitinda ng puto, diba? Ang dami at marami tayong mga suportahan po natin mga Kalinga po. Tayo na lagi na lang kayo nakapansin kay Richelle para ibas, diba? Huwag kayong mambas, tama na. Dahil ito para sa akin, tama po yung ginagawa nila. Nasa age na po si Richelle. Ilang months na lang, magiging 18 years old na siya. At dito nga guys, no, alam ko marami pong naging excited dito. Dahil yung nga sinabi ni Richelle, hintayin na lang ang announcement. Diba? Ang announcement sa kanyang pagsagot kay Ruel. Diba? Yun na nga, hindi sinususpend kasi ni Richelle. Diba? Hintayin. No? Dahil kasi meron tayo ibang guys naririnig, no, na naririnig or nakikita ba natin na sinasabi bakit hindi na lang kasi sagutin, hindi na lang ni Richelle sagutin si Ruel, ba't hindi na lang ipakita sa tao na sila ay magsyota na para hindi mabas? Ano po ba ang kaibahan ng pagiging magsyota at pagiging mag-best friend? Meron ba dong magkaiba? Siguro, masabi natin, dahil sa kanila ngayon talagang as in close na close sila, na mag-best friend nga, na yun nga sabi ni Richelle, parang pamilya, parang kapatid, no? Ang pagka-close nila, dalawa. At dito guys, nakita nyo yan, napakita ko dito, makita nyo lang dyan guys, sa gilid natin, ayan guys, makita nyo dyan sa gilid natin, yung kung paano no, na first meet ni Ruel, na yun nga ay may daladalang LV Vuitton bag, na dyan nyo po makita na talaga si Ruel ay first na love at first sight kay Richelle, no? Nakita natin dyan ang action ni Ruel na talagang nang inanunga dyan ni Kalinga Prab, namumula pa si Ruel, no? Tsaka dito sa live mismo sinabi ni Richelle, bakit ka nga nautal-utal noon, di ba? Nagkunwari na lang si Ruel na kasi Tagalog, ang hirap mag-Tagalog. Excuse me, Ruel, how? Excuse me. Ha? Wag sabing hirap ng Tagalog kasi nga, syempre graduate ka, kaya nautal ka dahil tinamaan kay Richelle, diba? At yun ang masabi ko, balik tayo dito guys sa kanila. Sana maintindihan ng mga basyo. Ba't hindi nyo sila tanggapin? Ako tanggap ko, no? Tanggap ko talaga na sila. Dahil unang-una, walang pinakitang masama. Ang pagiging close ni Ruel at ni Richelle, parang normal lang naman yun para sa akin guys. Normal po yung tingnan, no? As in my experience sa aking mga anak, I have 2 daughter, no? Dalawa ang anak kong babae. Dalawa lang naman talagang anak ko. Ang isa, ang panganay ko may asawa na. Ngayon ang bunso ko is nasa 21, magto-22 na siya, no? Nitong June. And the age ng bunso ko kasing edad ni Richelle, 17 years old, ganyan.
Hindi natin po talaga mapipigil yung mga kabataan dahil sa totoo, real talk tayo. May mga kabataan minsan 13, 12, 13, 14, 15 ay may mga boyfriend na. Ano ba ang problema niyo kay Rochelle? Si Rochelle 17 pero pinaghahawakan niya ang mga pinangako niya sa kanyang magulang. Pinangako niya kay Tatay Rizal na hindi siya magbo-boyfriend hanggat hindi siya nagtungtong ng tamang edad ng 18 years old. Diba? So, anong problema doon? Ako, bilang nanay, ay talaga pong naging open ako sa mga anak ko. Kung bakit ako, naintindihan ko si Rochelle at si Rowell. Dahil open po ako para sa akin kasi mas magandang open ka sa iyong anak at talagang hanga po ko kay Daddy Donut, kay Tatay Rizal, dahil sobrang open sila sa mga anak nila. Kay sa mga anak ni Tatay Rizal, open na open siya, no? Nakita nyo, kahit na yung mga games nila nito lately, may mga games sila, nandyan mismo si Tatay Rizal, nandyan mismo si Daddy Donut, nandyan si Lola Maring na kanyang lola. Pero guys, okay sa kanila dahil unang-una nakikita, mas okay po yung nakikita ng kanilang mata kung anong ginagawa ng kanilang apo, di po ba? Maganda yun, kaysa tayo nanonood lang pero gagawa pa tayo ng issue sa kanila. Dinaig pa natin na dinaig natin yung tayo ang magulang. No? Di ba? Para sa akin, bago tayo magpuna sa kanila, pakabantayan po muna natin ang ating mga anak din, no? Bantayan po natin ang mga anak natin. Yun lang guys, bantayan po natin. Dahil baka po sa kapunanan natin ang puna kay Rochelle, wala naman pinagsasabi nyo sa kanya, ay baka po yung mga anak nyo ay ano na mga nangyari? Ano na mga ginagawa? Diba? Real talk po tayo dito. Kasi kagaya sa akin, guys, balik tayo ko. Sinasabi ko, yung anak ko noon is 17. Pinayagan ko dahil pinipilit mabait to siya. Siyempre, tayo bilang tayo ay nandito sa abroad, nandito tayo sa ibang bansa. Malayo tayo sa pamilya natin. Nandun siyempre worried natin, diba? Pero sinasabi ko, mahirap, baka ano yan, ang pag-aaral mo kasi ganyan. Alam mo ba, kilala mo ba yan? Ganun lang guys, ganun lang talaga ako magsalita sa anak ko. Kilala mo ba yan? Mismo yung anak ko nagsasabi na mabait po siya, kaya mabait po ito siya, mabait pong pamilya nila, ganito daw pamilya. Oo, nakita ko guys, ay pamilya is talagang as in nasa public figure din, no? Pero hindi na natin banggitin dahil private po yun. Nasa public figure din ang kanyang pamilya, no, na mataas din ang katungkulan sa gobyerno. So, okay, basta alam mo, kinausap ako ng kanyang maliligaw or naging boyfriend, kinausap ako, tita, promise po ay talagang pakaingatan ko po yung anak niyo at ng respeto. Wala po ko guys sinasabi ko. Isa lang ang sinasabi ko sa kanila na alam nyo, nasa edad na kayo. Okay, sabihin natin, wala pa yung anak ko. Kasi nasabi ko yung anak ko, bata pa yan. Wala pang 18, kasi ganito, baka magbago pa yung isip, gano'n. Pero isa lang, one thing ang sinasabi ko, alam nyo ang limitasyon. Limitasyon. Dahil ako personal ko sinasabi yan sa anak ko. Hindi kita hinigpitan, pero sana maalala mo palagi ang paalala ko na ang limitasyon, no, sa pakikipag-boyfriend. Alam mo yun. Huwag kang lalagpas sa line natin, sa line natin na ginawa. Ganun ako guys, ganun tayo, ganun ka. Kung talagang mahal mo yung anak mo, ganun ka. Mag-ano sa kanya, magsalita. Huwag mo bara-barahin na sigawan, ganito, ganyan, ipahiya mo sa maraming tao, di ba? Hindi yun maganda. Kaya dito, nakikita ko dito kay Rochelle na okay, walang problema dahil naging open po sa kanyang pamilya. At kung ano man ang ginagawa, kagaya niya mga games, nakikita po ng kanyang pamilya at saka si Tatay Rizal, si tito niya si Daddy Donut, si Lola Maring, ay talagang nag-enjoy din, nakikita masaya ang kanilang mga anak. Unlike po nun guys, di ba? Nang hindi pa sila natagpuan ng kalingap, siyempre ang lungkot ng buhay nila. Noon na sila lang apat na magkapatid na nagharap-harapan dyan. Di ba? Malungkot ang buhay nila. So ngayon dahil natagpuan sila ng kalingap,
nagbago ngayong buhay dahil mula nang natagpuan ng Kalingap, natulungan ng ni Kalingap Rab na mapatayuan ng bahay at nakilala ng maraming sponsor, nakilala ng maraming tao dahil sa Rochelle, sa teleserye na ginawa ni Kalingap Rab, di ba? Dahil sa ginawa ni Kalingap Rab na teleserye ay nakilala si Rochelle at ganoon din si Ruel, di ba? Kaya sana tayo ay maging masaya po tayo. Alam mo, ito lang masasabi ko, no? Kung tayo ay wala po tayo naging negatibo dito, hindi tayo makakita hindi siguro natin makita dito guys yung mga pag-compare, diba? Pag-compare sa isa't isa sa kanila. Dahil unang-una, nakakalungkot lang kasi na parang si Rochelle at si Ruel ay parang kalaban. Parang akala mo hindi kalinga pag tinatrato ng mga tao na wala naman silang ginawa, kundi ang tumulong lang din sa kapwa. O nandun na, nagbablog si Ruel, pagod si Ruel sa araw-araw sa pagbablog. Bawal na ba sila minsan na magbigay ng kasayahan sa sarili nila? Diba? Yun lang ang masama. Ano ko dito guys, bawal na ba? Ayan, nakita nyo dyan sa gilid natin. Paano nagkakilala nun si Ruel at si Rochelle doon sa first meet nila, no? Na dinalaan nga dyan ni Ruel ng bag dahil galing nga doon sa sponsor. At nang kasunod dyan, nakita nyo kasunod na nilagay natin guys na clips, ayan dito, ay yun ay I think nasa part 14 ng teleserye. Nasa 13 kasi 13 alam natin noon ang 13 ay parang nanligaw na doon, no, na parang may mga sinasabi na si Ruel nagpapahaging na siya kay Rochelle, pero doon si Rochelle parang may mga sinabi kay Ruel na talagang nasaktan si Ruel din, no, dahil dyan nga nasabi ni Ruel na medyo nasaktan ako doon, pero na nakita natin Jess kung paano si Rochelle din humingi ng sorry dyan sa kanya. At yun nga, sinabi ni Ruel pa dyan na hindi daw siya ina-appreciate, di daw na-appreciate ni Rochelle yung mga ginagawa niya. Yun nga, ang cute dyan, dahil sa totoo lang na-reactionan ko yan noon guys. Parang alam nyo ba, sa totoo lang, parang bilang Kalingap reactors, parang nang una pa lang yan ng mga teleserye ni Kalingap Rab. Minsan guys, alam nyo, sa totoo lang, nakakaramdam ako ng guilt sa sarili ko. Kasi sa amin lahat, at hindi pa ito napasukan, hindi pa ito na dumating ang mga bagong reactors na nagre-reaction sa Rochelle. Mga dami na ngayon ng bilang isang Kalingap, parang ako ang nakaramdam ng guilt sa totoo lang, dahil sa lahat ako po pinakaunang nag-reaction dito sa love team ng Rochelle, dahil po natutuwa ako sa kanila. Yun ang pag-reaction ko, hindi po for my views, kundi natutuwa po ko, ginawa ko po guys, true reaction na lang kung anong nararamdaman ko sa kanilang dalawa, dahil sa sobrang bait ni Ruel at sa nakita natin ang kalagayan ni Rochelle. Diba? Yun po ang aking doon. So ngayon dito biglang lumubo, biglang dumami ang mga reactors, dami-dami ng dumating na reactors, pero merong ibang nagre-reaction na napakaganda lang, saya lang ng reaction, good vibes ang mga reaction sa kanilang dalawa. Sana tayo mag-reaction tayo, wag tayo yung parang dinaig natin na nakagawa sila ng mali sa atin, di ba? Huwag naman. Kasi, unang-una Kalingap si Ruel, at pangalawa, si Ruel, dugot laman ni Kuya Val, di ba? Kaya sana nandun tayo guys, magrespeto pa rin tayo dito sa kanila, dahil aminin po natin sa atin minsan ng mga reactors, doon po nanggagaling ang mga basher. Doon po, lahat, in general po, wala po akong pinatamaan dito, sa atin lahat na nagre-reaction. No? Nandyan po. Depende po sa pagdala natin, pagsalita natin dito sa nakikita natin. Although, wag naman natin na sabihin na nagmamalinis tayo. Dahil unang-una,
nakita natin may mga mata tayo eh. Nakita natin sa ating mga mata, wala silang ginawang mali. Bawal na bang maging masaya? O lagay natin, kagaya dito sa live nila, di ba? Sinabi nga dito ni Richelle na hintayin na lang ang announcement. At dito sinabi pa ni Richelle na darating ang araw, magiging legal age din ako. So, diba ibig sabihin doon, darating araw, nasa tamang edad na rin ako, at magampanan niya, magawa niya ang pagiging babae, o magkakaroon siya ng boyfriend. At dito ang kanilang mga sinasabi dito sa live guys, ay ang mga question doon, no? Nagtatanong ang mga nasa live chat. No, natatawa ako dyan, kasi nandyan din ako nang nag-live na yan. Natatawa ko dyan dahil ang iba, hindi nakabantay. Ito po, isang tip po sa atin, no, mga langga, mga Rochelle, nagmamahal sa Rochelle. Pag kayo po ay nasa live ng dalawa, ugaliin din po natin magbasa ng mga comment, no? Hindi lamang si Rochelle at si Ruel ang nagbabasa ng comment. Tayo din po sa baba na nandyan. Ugaliin din po natin magbasa ng mga comment para mabantayan po natin yung kung ano po yung kagaya nyo mga question, sabi nga ni Ruel at Rochelle. Magtanong kayo, yung babasahin ko dito mga question nyo, yun ang sasagutin ko. Pero hindi nga nila guys, binabasa live ang mga question, kundi pag nahagip na mata nabasa nila ng silent, doon sasagutin ni Rochelle. Nung iba ay talagang nagtataka, ano ba pinagsasabi niya, anong ba pinagsasagot niya, anong question, diba? Kaya ugaliin po natin magbasa ng mga question, ng mga comment. At pangalawa, bakit sinasabi ko na ugaliin po natin magbasa ng mga comment doon pag naka-live ang dalawa, ay para po mabantayan, makita nyo po yung mga basher, no? At pangatlo, sa mga tao po na sa live ni Rochelle at ni Ruel, lalong-lalo na kay Rochelle, pag kayo po ay nabigyan ni Rochelle ng moderator, no? Pag kayo po ay nabigyan ni Rochelle ng moderator, maaari po kayong mag-block or mag-time out sa mga basher. Pwede nyo po silang i-block dahil moderator po kayo. Para tulungan nyo na rin po si Rochelle. Ako para po makita kaagad nyo kayo. Kaya yung sinasabi ko, ugaliin po nyong magbasa ng mga comment. Dahil kung may makita po kayong pangbabas, huwag nyo na pong hayaan na mabasa pa ni Rochelle. Kayo na po ang mag-block dyan sa baba, na nandyan kayo sa baba. Para po maiwasan na rin ng isa na mas stress, no? Nakikita natin guys, sobrang stress. At dyan nga sa mga question, no, na sinasagot ni Rochelle, na yun nga sinasabi ni Rochelle na talagang durug na siya, no, sa mga pambabasa kanya, masasabi sobrang sakit. Pero hindi niya dyan guys naisip na sumuko, kundi lumaban pa rin. At nakita natin guys, lumakas lalo si Rochelle sa mga pambabas, no? Pambabas ng mga basher, lumakas siya lalo. At pinakamaganda at pinakatama po yan na ginawa niyo, Rochelle. Lalo kang lumaban. Not laban na physical, lalaban ka sa kanila, na literal, lalaban ka sa kanila. Lumaban ka, napakita mo, you're a strong woman. Diba? Na malakas ka. Ginagawa mo yan, ang channel mo, nagkaroon ka ng channel for the sake ng family mo. Dahil yan ang kinukunan mo ng income, ng panggastos nyo sa loob ng bahay. Kaya wag ka magpadala sa mga basher, kung ano man ang nakikita mong basher. Kumbaga, kung may naririnig ka, pasok dito, labas doon, labas sa kabilang tinga, okay po yun. Wag mong seryosohin. No, wag niyong seryosohin. Kasi hindi natin guys, alam niyo, napapansin ko na rin to, no, na parang sa sobrang daming basher, wala naman po tayong matutulong kung mabas tayo ng babas. Unang-una, nakakasira po tayo sa mga subject ng kalingap. Binabas po natin. Ang mga kalingap, mga charity vlogger po na ito, hindi po sila nag-charity vlog para ibalahura po natin ang mga subject nila. No? Pagkus mahalin po natin. Huwag po natin ibas. Dahil napaka pangit po sa atin na tinulungan na nga sila, tapos ibabas pa natin. Tinulungan sila dahil sa kahirapan ng buhay nila, di ba? Mahirap ang kalagayan nila. Pasalamat tayo dahil mayroong team kalingap na tumutulong. Tapos,
dahil sa hindi natin siya gusto, dahil gusto natin yung isa, ibabas natin yun. Hindi po yun tama. Diba? At dito pa, nasabi pa dyan ni Rochelle sa live nila na darating ang araw, sabi niya, darating ang araw no, na mag-legal age din ako. Yun nga, at mayroon parang, ito guys, yung question, dahil ayon na lang sa question doon, ina-analyze natin yun, no, kung sinong nabasa niya na mga comment, na si Ruel na ba talaga, parang ako na lang magano, si Ruel na ba talaga, Rochelle, ang para sa'yo, maging partner mo. Diba sila nagsagot dyan si Rochelle na oo, opo, na, kaya, opo, pero sa kanya, ewan ko sa kanya, sabi niya ng ganyan, no? Kaya, kahit na si Ruel dyan nagsabi na siya na po, maghahanap pa ba tayo ng iba? Wala na po, hindi na po ako maghahanap ng iba. Kaya, dito po yung pinakano natin dyan. Hintahin natin the right time at the right age. Right age si Rochelle, malapit na ang April 28, malapit na siya magdibo. Siguro, dahil yun nga, sinabi dyan ni Ruel, no, na nabasa lang yun ni Ruel na comment na sigurado sa birthday ni Rochelle maraming magsasalita, maraming magsasabi. Yun nga sabi ni Ruel, no, opo, pero tapos sabi naman ni Rochelle, ewan ko lang, di tayo sure. Pero sumagot dyan si Ruel na ako sure, di ba? So, sure na sure talaga si Ruel dyan na sa pagdating talaga ng 18 ni Rochelle ay sasagutin siya ni Rochelle, di ba? Kaya, dito tayo guys, mahalin natin sila. Bakit hindi natin sila makuhang mahalin? Na wala naman silang ginawa. Pangit ba? Hindi ba yan maganda na yung pagkatapos nila magtapos nila mag charity ay magkaroon sila ng kasayahan? Magkaroon sila ng bandingan? Parang normal lang naman yun. Hindi naman sila robot. Nag-charity lang ng charity, di ba? Dahil kahit na ang robot, kailangan magpahinga. Dahil baka ma-overheat. Ganun yun. Kaya sana tayo, instead tayo ay mambasa sa kanila, instead tayo ay lagi tayong lumalabas sa bunganga natin sa kanila ay mga negatibo. Ba't hindi natin itry mahalin sila? No? Bakit hindi natin itry, guys? Para po, alam nyo, nakakapangit po kasi sa sarili natin na lagi tayong komento natin sa isang tao is pangit, negative. Parang nagiging outcome ng buhay mo is negative din. Diba? Parang, kumbaga, ginawa mo lang siyang speedboat eh. Parang, kumbaga, ikaw ang nandun sa kasalimuot na buhay. Pero, tinatapon mo dun sa kay Rochelle. Parang ganon, diba? Kasi kung full of love ka, guys, no? Pag puno ka ng pagmamahal sa sarili mo, sa paligid mo, ay, hindi ka makapag-komento ng masama. Hindi ka makapag-comment ng hindi maganda sa kapwa mo na nakikita mo naman na wala namang ginawang masama. Diba? Mahalin nyo rin po si Rochelle at si Ruel. Dahil makikita nyo po kung bakit sila masaya. Diba? Bakit ba laging masaya itong mga ito? Kasi kung tayo ay laging na tingin natin sa kanila na lang ay pangit palagi, parang guys, hindi po talaga magiging maganda ang araw mo. Araw-araw ka rin parang busangot, parang pangit din ang kalabasan talaga ng buhay mo. Diba? Kaya dito talaga yung live na to, yun nga sabi ni Ruel, no, sinabi dyan ni Ruel, no, na parang kung gusto nyo pa malaman, no, ang pagkakilala nyo, dahil yan nga nasabi nila dyan, guys, na talagang as in close na close sila talaga, na yun nga sabi ni Rochelle na parang kapatid sila ka-close, no, magkapatid silang ka-close, na kung gusto nyo malaman si Rochelle kung bakit maraming nagmahal sa kanya, try nyo pong mahalin din si Rochelle, no, dahil yun nga sabi ni Ruel, dahil siya po, kung ano pong nakikita natin sa kanya sa live, ano pong nakikita natin sa mga vlog at personal, iisa pong yan. Iisang Rochelle po lamang yan. Diba? Yan ang sinabi ni Ruel. Kaya, siguro, tayong mga nambabas dyan ay, itry nyo po.
Dahil baka po pagkadating ng araw ay, minsan kasi, masabi ko, hindi po masama kung minsan ay i-accept po natin ang mga pagkakamali natin. Baka nagkamali lang tayo ng pagkakilala sa Kanya, or baka nadala lang tayo dahil sa hinangaan natin yung isa, hinangaan natin yung isa, parang ko-competition yun ng isa, kaya ayoko sa Kanya. So, ang masabi ko, dahil yun nga, isa dito ay gusto na ng private na pamumuhay. Try nyo pong yakapin si Rachel. Yakapin nyo po siya nang makikita nyo at makilala nyo po siya, di ba? Makilala nyo po yung kanyang pagkatao. Kaya sana ay naintindihan ng lahat dito, guys, ang ibig natin sabihin, no? Na sana wala na talaga, grabe, wala pong live si Rachel na hindi maaring pasukan ng mga basher. At ang basher, siya pa rin. At sana kahit anuman palit-palit mo ng iyong mga channel, ng mga account, ay sana lang ay hindi ka mahuli. Diba? Hindi ka sana mahuli. No? Hindi ka sana mahuli dahil kung ikaw ay mahuli ay kaisang laking kahiyan at laking, ewan ko lang. Hindi ko na alam, guys. Para sa akin kasi kung gusto kong pwede lang, guys, yakapin natin ang lahat ng tao. Yakapin natin ang lahat. Promise po, totoo po yung sinasabi ko na kasi kung sa pag mataas lang na prinsipyo, pag mataas lang, sobrang taas ng ire ni Ate Yoli's vlog. Pero guys, mula ng makilala mo Panginoong Diyos, no? Makilala natin si Jesus, ay ipamulat po, isa po yung ipamulat sa iyo ng Panginoon. Yung pag-uugali, babaguhin niya sa'yo. Diba? Kaya try po natin na mahalin ang kapwa natin para hindi po tayo palaging nambabas. At sa mga hindi po kayang tanggapin si Rachel, tama po yung sinabi ni Ruel. Pag hindi niyo po kayang tanggapin si Rachel, huwag na lang po kayong manood. Bakit kayo nag-waste ng inyong oras? Bakit kayo nag-waste ng inyong load? Hindi nyo naman pala siya gusto. So, huwag kayong manood kung ayaw nyo sa kanya. Diba? Ganun lang yung kasimple. Pero para sa akin, try nyo po. Minsan, ang masabi ko, minsan sabihin nyo rin sa sarili nyo, ako ba ganito? Kasi nakikita natin dyan, guys, no? Dahil nakapangit. Pag binuksan mo yung mga account ng mga nababas kay Rachel, Diyos ko po, parang mga lola na ni Rachel ang itsura. Parang mga lola na ni Rachel ang tanda. At hindi po ko nalait, ha, pero at Diyos ko, mahiya po tayo mambasa ka sa isang batang napakaganda at napakabait, tapos ang itsura natin parang hindi maipinta. Totoo po yun. Nakikita ko kasi minsan may mga nambabas kay Rachel. Guys, alam mo kasi ako nandyan ako palagi sa sa mga live. Mag-live si Rachel, nandiyan nakabantay ako, tayo, no? Alam mo kung sinong nambabas, kahit hindi nyo ko nakita nagko-comment, pag sinong nakita ko nambabas dyan, no? Alam mo ginagawa na ko, nag-go to channel ako, tinitingnan ko kung sino yan, kung ano yung tsura niya. Pero ayoko po rin ipahiya dito sa aking reaction video. Ayoko po. Dahil baka hindi natin alam, may mga pinagdadaanan din po sila. Diba? Kaya sana sabi ko lang na yakapin niyo po, try niyo po siyang yakapin, si Ruel of Malalag. Lalo na po si Ruel ngayon, parang sunod-sunod ang kanyang mga pabahay. Yakapin niyo po. Napaka busy ni Ruel sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga pabahay ngayon. Diba? So sa lahat po na nagmamahal kay Rachel at kay Ruel, inuulit ko, pag tayo ay nasa live ni Ruel at Rachel, ugaliin po natin, magbasa po tayo ng mga comment at pag nakikita po natin na mga pambabas na yon at kayo ay may moderator na binigyan ni Rachel at ni Ruel, kayo na po mismo ang mamblock sa kanila. Huwag nyo na pong hintayin na mabasa pa ni Rachel, no? Si Ruel, okay, kaya ni Ruel yan, kaya ni Ruel lumaban dyan sa mga basher. Pero syempre, naalala natin dito si Rachel, no? Lalong-lalo na estudyante po yan.
na maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Nakita nyo guys, grabe, kahit hanggang hating gabi nag-aaral pa rin yan. Ang task ng kailangan niyang gawin sa loob ng bahay niya, ginagawa niya sa hating gabi sa gabi. Dahil syempre, pag may mga taong dumating sa kanila, kailangan niyang pakiharapan, kailangan niyang makikipagtao. Ganun siya kabait. Diba? So, medyo napahaba tayo dito guys. Siguro sa sunod na naman tayo. Dahil ayan, nag-enjoy kayo dyan. Alam ko, relate kayo dyan sa ating play dito ng mga video clips, no? Ng mga nakaraan nila sa Rochelle. Na sana lahat po mahalin po natin. Huwag po tayo maglagay sa dibdib natin ng hatred, no? Mahalin lang po natin sila. So, thank you so much and God bless everyone. See you in my next upload, guys. Bye.